Magandang araw sa inyo, mga kasama sa paglalakbay sa mundo ng mga misteryo at sinaunang kaalaman. Ako ang inyong gabay sa mga lihim na tago sa bawat araw ng ating kalendaryo. Ngayon, ating babagtasin ang isang petsang puno ng hiwaga, isang araw kung saan ang tabing sa pagitan ng ating mundo at ng kabilang buhay ay tila mas manipis kaysa karaniwan. Handog sa atin ang Oktubre 27, isang araw na hindi lamang tanda ng pagbabago ng panahon, kundi pati na rin ng pagbabago sa daloy ng enerhiya, ng mga paalala mula sa nakaraan, at ng mga babala mula sa mga hindi nakikita. Ngunit bago tayo lumalim sa mga lihim nito, isang matinding babala ang aking ibibigay. Ang Oktubre 27 ay hindi lamang isang simpleng petsa sa kalendaryo. Ito ay isang portal, isang pintuan na nagbubukas sa mga di pangkaraniwang pangyayari. Maging maingat sa bawat hakbang, sa bawat salita, sapagkat sa araw na ito, ang mga sinaunang espiritu at ang mga kaluluwa ng ating mga ninuno ay mas malapit kaysa kailanman. Huwag mong babaliwalain ang kapangyarihan ng araw na ito, sapagkat ang mga sumpa at biyaya ay naglalakad ng magkasama. Sa mga Pilipino, ang Oktubre ay buwan ng mga mahalagang pagdiriwang at paggunita. Malapit na ang Undas, ang araw ng mga patay at araw ng mga kaluluwa. At ang Oktubre 27 ay nagsisilbing mahalagang panimula sa panahong ito ng paggunita. Ito ay tinatawag sa iba't ibang paraan, ngunit ang pinakakaraniwan ay ang panahon ng pagninilay o araw ng paghahanda sa mga kaluluwa. Ito ay panahon kung saan ang simoy ng hangin ay may dalang pabulong na mensahe mula sa nakaraan at ang mga dahon ng puno ay nagkukuwento ng mga lumipas na panahon. Hindi lamang ito tungkol sa mga Kristiyanong tradisyon, kundi pati na rin sa matandang paniniwala ng ating mga ninuno na konektado sa kalikasan, sa siklo ng buhay at kamatayan, at sa paggalang sa mga yumao. Sa konteksto ng Kristyanismo, ang Oktubre 27 ay araw ng paggunita sa ilang mahalagang santo, kabilang na sina San Frumentius, ang apostol ng Ethiopia, at San Evaristus, isang santo papa at martir. Si San Frumentius ay ipinagdiriwang bilang ang nagdala ng Kristyanismo sa Ethiopia na nagpapakita ng lakas ng pananampalataya at paglaganap ng Ebanghelyo. Si San Evaristus naman, bilang isang maagang santo papa, ay simbolo ng katatagan ng simbahan sa gitna ng pag-uusig. Sa mga araw na tulad nito, ang mga deboto ay lumalapit sa simbahan, nagdarasal para sa kalusugan ng pamilya, matagumpay na ani, at mapayapang pagpanaw ng mga minamahal. Mayroon ding mga nagdarasal para sa matagumpay na pag-aasawa o paghahanap ng tamang kapareha. Ang kanilang mga kwento ay nagpapaalala sa atin ng pag-asa, sakripisyo, at ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Ngunit sa likod ng mga pananampalatayang ito, nagtatago ang mga sinaunang ugat ng ating kultura, ang mga paniniwalang bago pa dumating ang Kristyanismo na nagbibigay ng mas malalim at mistikal na kahulugan sa araw na ito. Ang kasaysayan at mitolohiya ng Pilipinas ay mayaman sa mga kwento tungkol sa mga espiritu, mga ninuno, at ang kabilang buhay. Bago pa man dumating ang mga Kastila at ang Kristyanismo, ang ating mga ninuno ay may malalim na paggalang at takot sa mga anito, ang mga espiritu ng mga ninuno at ang mga diwata ng kalikasan. Naniniwala sila na ang bawat bundok, ilog, puno at bato ay may sariling espiritu. At sa mga panahon na tulad ng huling bahagi ng Oktubre, kung saan ang anihan ay natatapos at papalapit na ang undas, pinaniniwalaan nilang mas nagiging manipis ang tabing sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mundo ng mga patay. Ito ang panahon kung saan ang mga kaluluwa ng mga ninuno ay pinapayagang bumalik upang bisitahin ang kanilang mga pamilya, upang magbigay ng payo,
o kung minsan ay magbigay babala. Isipin ninyo ang isang nayon sa sinaunang Pilipinas. Ang gabi ay bumabalot at ang tanging ilaw ay mula sa mga sulok at ang ningas ng apoy. Ang mga matatanda ay nagtitipon sa paligid ng apoy. Ang kanilang mga tinig ay nagkukwento ng mga lumang alamat. Isa sa mga alamat na madalas nilang ibinabahagi ay ang kwento nila Kanbini, isang magandang dalaga na namatay ng maaga dahil sa isang misteryosong karamdaman. Ang kanyang kaluluwa na puno pa rin ng pagmamahal sa kanyang pamilya ay hindi makahanap ng kapayapaan sa kabilang buhay. Sa bawat undas o sa mga araw na malapit dito, tulad ng Oktubre 27, pinaniniwalaan ng kanyang pamilya na ang kanyang espiritu ay nagbabalik, nagpaparamdam sa pamamagitan ng malamig na hangin na biglang dumaan o ng malambing na pag-awit ng ibon na hindi karaniwan sa gabi. Ang mga pamilya ay naghahanda ng handog, mga pagkain na paborito nila Kanbini noong nabubuhay pa siya. Inilalagay sa isang maliit na altar na may kasamang insenso. Ito ay hindi lamang paggunita, kundi isang ritual ng pagpapakita ng pagmamahal at paggalang upang ang kaluluwa nila Kanbini ay makahanap ng kapayapaan at hindi maging isang ligaw na kaluluwa na magdadala ng gulo. Ang mga kwentong tulad nito ay nagbigay diin sa kahalagahan ng paggalang sa mga yumao at sa paniniwala na ang kanilang mga espiritu ay nananatili sa paligid natin, nagbabantay, at kung minsan ay nagbibigay ng babala o gabay. Kaya't ang Oktubre 27 ay naging araw ng mas mataas na pagkaalerto ng pagmamasid sa mga tanda na ipinadadala ng kabilang buhay. Ngayon, dumako tayo sa mga palatandaan ng kapalaran, mga lihim na mensahe mula sa universo na nagaganap sa araw na ito. Mga katutubong palatandaan, malakas na hagin at biglaang pag-ulan. Kung sa araw na ito ay biglang lalakas ang hangin at susundan ng pag-ulan, kahit na maliwanag ang sikat ng araw, ito ay tanda ng nalalapit na pagbabago sa iyong kapalaran. Ito ay maaaring maging simula ng isang bagong yugto sa iyong buhay, maging sa pag-ibig o sa karera. Kung ang hangin ay nanggagaling sa silangan, ito ay magandang balita. Ngunit kung sa kanluran, mag-ingat sa posibleng hamon. Pagkakita ng itim na pusa sa gabi. Kung makakita ka ng isang itim na pusa na tumatawid sa iyong daan sa gabi ng Oktubre 27, ito ay hindi masamang pamahiin. Sa halip, ito ay tanda na may isang mensahe mula sa kabilang buhay. Mag-ingat sa iyong mga panaginip sa gabing iyon, sapagkat ang pusa ay maaaring gabay ng kaluluwa ng isang yumao na gustong makipag-ugnayan sa iyo. Posibleng ito ay magbigay ng solusyon sa isang matagal mo ng problema. Biglaang pagkawala ng ilaw. Kung biglang mawala ng kuryente sa iyong tahanan o biglang namatay ang isang lampara ng walang maliwanag na dahilan, ito ay pahiwatig na may espiritu sa paligid mo. Hindi ito laging masama. Minsan, ito ay paraan lamang ng isang kaluluwa upang ipaalam ang kanyang presensya. Ibig sabihin, kailangan mong mag-alay ng tahimik na panalangin o magnilay para sa kapayapaan ng mga yumao. Paghuni ng kuwago sa tanghali. Ang kuwago ay karaniwang hayop sa gabi. Kung marinig mo itong humuni sa tanghali ng Oktubre 27, ito ay isang napakalakas na babala. May panganib na nagbabanta sa iyong pamilya o sa iyong tahanan. Kailangan mong maging lubos na maingat sa mga susunod na araw at maghanap ng paraan upang protektahan ang iyong sarili at ang iyong mga mahal sa buhay. Ang tunog na ito ay isang paalala mula sa mga sinaunang espiritu na maging mapagbantay. Pagsakit ng kanang kamay o paa. Kung bigla kang makaramdam ng pananakit o pangangati sa iyong kanang kamay o paa nang walang maliwanag na dahilan, ito ay tanda na may darating na hindi inaasahang pera. Ang kanang kamay
ay sumisimbolo sa pagtanggap, habang ang kanang paa naman ay sa paglalakbay na magdadala ng swerte. Maghanda sa mga oportunidad na darating. Pagdami ng insekto sa bahay. Kung bigla kang makapansin ng pagdami ng mga insekto, lalo na ng mga langgam or ipis sa iyong bahay sa araw na ito ay isang babala tungkol sa iyong pananalapi. Ibig sabihin, mayroong maliliit na problema o pagkalugi na maaaring mangyari. Ang mga insektong ito ay sumisimbolo sa unti-unting pagkaubos ng yaman kung hindi magiging maingat. Kailangan mong suriin ang iyong mga gastusin at maging mas matipid. Biglaang pagkalaglag ng pagkain sa mesa. Kung habang kumakain ka ay biglang may malalaglag na pagkain mula sa mesa, lalo na kung ito ay kanin o anumang pangunahing pagkain, ito ay isang paalala na maging mapagkumbaba at magpasalamat sa iyong biyaya. Kung hindi, ang iyong kayamanan ay maaaring unti-unting mawala. Ito rin ay tanda na may nagugutom na kaluluwa sa paligid at kailangan mong mag-alay ng panalangin. Mga panaginip sa gabing ito. Ang mga panaginip sa gabi ng Oktubre 27 ay may malalim na kahulugan at madalas ay nagdadala ng mensahe mula sa kabilang buhay. Ang tabing sa pagitan ng mga mundo ay manipis, kaya ang iyong mga panaginip ay maaaring maging portal sa mga lihim na kaalaman o babala. Kung managinip ng yumao. Kung managinip ka ng isang namayapang mahal sa buhay na malinaw at parang totoo, ito ay hindi lamang isang simpleng alaala. Ang kaluluwa nila ay maaaring naghahanap ng kapayapaan o may mensahe na gustong ipaabot. Kung sila ay nakangiti, ibig sabihin ay nasa kapayapaan sila at pinagpapala ka. Kung sila ay malungkot o may hinanakit, maaaring kailangan nila ng iyong panalangin o na mayroong hindi natapos na usapin. Subukang magdasal para sa kanila o magtungo sa sementeryo sa undas upang mag-alay ng bulaklak at kandila. Kung managinip ng tubig. Ang malinis na umaagos na tubig ay simbolo ng paglilinis at bagong simula. Ibig sabihin, ang iyong mga problema ay malapit ng matapos at darating ang kapayapaan. Ngunit kung ang tubig ay marumi o stagnant, ito ay babala ng nalalapit na sakit o pagkalito sa buhay. Kailangan mong mag-ingat at maglinis ng iyong isip at katawan. Kung managinip ng puno. Ang matatag na puno ay sumisimbolo sa pamilya at ugat. Kung ang puno ay malago at namumunga, ito ay tanda ng paglago at pagyabong ng iyong pamilya at kayamanan. Kung ang puno naman ay tuyo o walang dahon, ito ay pahiwatig ng posibleng pagkalugi o paghihiwalay sa pamilya. Kailangan mong palakasin ang iyong mga ugnayan at pangalagaan ang iyong pinagmulan. Kung managinip ng susi. Ang susi ay simbolo ng mga sagot at oportunidad. Kung managinip ka na may hawak ang susi o nakakita ng susi, ibig sabihin ay malapit mo ng matuklasan ang solusyon sa isang matagal mo ng problema. Ito rin ay pahiwatig ng pagbubukas ng mga bagong pinto ng oportunidad sa iyong buhay. Huwag kang mag-atubili na subukan ang mga bagong bagay. Ang mga isinilang sa araw na ito. Ang mga taong ipinanganak sa Oktubre 27 ay pinaniniwalaang may natatanging koneksyon sa mundo ng mga espiritu at sa mas malalim na kaalaman. Sila ay mayroong malalim na intuisyon. Madalas ay may kakayahang makaramdam o makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Sila ay likas na mausisa, mahilig magtanong, at hindi kailanman nasisiyahan sa mababaw na sagot. Mayroon silang magnetic na personalidad na madaling makahikayat ng iba, ngunit kailangan nilang matutong protektahan ang kanilang sarili mula sa mga negatibong enerhiya. Ang kanilang kapalaran ay madalas na may kasamang paglalakbay at pagtuklas ng mga lihim. Sila ay magiging matagumpay
sa mga larangang nangangailangan ng malalim na pagsusuri at pangunawa tulad ng pananaliksik, psikolohiya o maging sa mga sining. Ang kanilang pagiging sensitibo ay parehong biyaya at hamon sapagkat kailangan nilang matutong balansihin ang kanilang emosyon at pangalagaan ang kanilang espiritual na kalusugan. Sila ay madalas na nakikita bilang mga gabay o light workers sa kanilang komunidad na may kakayahang magbigay ng liwanag sa mga madilim na landas. Mga iminumungkahing ipagdiwang ang ika-20 ng Oktubre. Ang araw na ito ay para rin sa paggunita ng mga may pangalan na sumasalamin sa mga katangiang malakas at may pananampalataya. Ang mga karaniwang pangalan na nagdiriwang ng kaarawan or name day sa araw na ito ay sina Frumentius at Evaristus na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagkalat ng kaalaman at katatagan. Bagamat bihira sa modernong Pilipinas, ang mga pangalang ito ay nagdadala ng bigat ng kasaysayan. Para sa mga nagngangalang Frumentius, sila ay pinaniniwalaang may likas na kakayahang maging leader at gabay na may puso para sa pagbabahagi ng katotohanan. Sila ay matapang, determinado, at hindi natatakot harapin ang mga hamon upang maisakatuparan ang kanilang misyon. Ang kanilang buhay ay puno ng layunin at inspirasyon para sa iba. Ngayon, dumako tayo sa mga tradisyon at ritual na dapat mong sundin upang magkaroon ng proteksyon at biyaya sa araw na ito. Mga ritual para sa proteksyon at biyaya. 1. Ang ritual ng paglilinis at paggalang sa tahanan. Layunin. Upang linisin ang bahay mula sa negatibong enerhiya at imbitahin ang mga mabuting spirito ng mga ninuno na magbigay ng pagpapala at proteksyon lalo na sa paglapit ng undas. Ano ang kailangan? Malinis na tubig, ilang patak ng suka, asin, sariwang dahon ng laurel o sambong, at isang kandila, puti o asul. Paano isagawa? Sa umaga ng Oktubre 27, ihalo ang suka at asin sa malinis na tubig. Maglagay ng ilang dahon ng laurel o sambong. Gamitin ang pinaghalong ito upang punasan ang lahat ng sulok ng iyong bahay, simula sa pinakalikod papunta sa harap. Habang ginagawa ito, bigkasin ng tahimik, linisin ang lahat ng masama, pumasok ang mga pagpapala, bantayan kami ng aming mga ninuno. Pagkatapos, sindihan ang kandila sa isang lugar na tahimik sa iyong tahanan at mag-alay ng isang taimtim na panalangin para sa kapayapaan ng mga yumao at para sa proteksyon ng iyong pamilya. Hayaang masunog ang kandila ng buo kung maaari. Pagkatapos ng ritual, itapon ang natitirang tubig sa labas ng bahay, malayo sa iyong ari-arian, na sumasagisag sa pagpapaalis ng mga negatibo. Ang paglilinis na ito ay hindi lamang pisikal kundi espiritual. Naghahanda sa iyong tahanan para sa pagdalaw ng mga kaluluwa sa undas. 2. Ang ritual ng panalangin at pag-aalay sa mga ninuno. Layunin. Upang magbigay pugay at pasasalamat sa mga ninuno at upang humingi ng kanilang gabay at proteksyon. Ito ay mahalaga sa pagpapalakas ng ugnayan sa nakaraan. Ano ang kailangan? Isang maliit na altar o espasyo na malinis, litrato ng mga yumao kung mayroon, mga paboritong pagkain at inumin ng mga ninuno, kahit kaunti, kandila, puti, at insenso, sandalwood or frankincense. Paano isagawa? Sa hapon o gabi ng Oktubre 27, ilagay ang mga handog sa altar, sindihan ang kandila at insenso, tahimik na banggitin ang pangalan ng mga ninuno na iyong ginugunita. Magbigkas ng isang simpleng panalangin. Sa aming mga ninuno, kayo na nagbigay sa amin ng buhay at gabay, tinatanggap namin kayo sa aming puso at tahanan. Naway, ang inyong mga kaluluwa ay nasa kapayapaan. Gabayan at protektahan ninyo kami. Ilagay ang iyong mga kamay na nakadikit ang palad at isara ang iyong mga mata, isipin ang kanilang mga mukha
at ipadama ang iyong pagmamahal at paggalang. Hayaan ang kandila at insenso na masunog ng ilang oras. Pagkatapos ng ritual, hayaang manatili ang mga handog sa altar ng magdamag. Sa susunod na araw, ang mga pagkain ay maaaring kainin, ngunit tandaan na ang esensya nito ay nakuha na ng mga kaluluwa o ibigay sa mga hayop maliban sa mga handog na hindi nakakain. Ito ay nagpapakita ng pagpapatuloy ng siklo ng paggalang. True, ang ritual ng agimat para sa lakas ng loob. Layunin, upang magbigay ng lakas ng loob at proteksyon laban sa mga takot at negatibong enerhiya na maaaring lumitaw sa panahong ito ng pagiging manipis ng tabing sa pagitan ng mga mundo. Ano ang kailangan? Isang maliit na bato na natagpuan mo sa kalikasan, hindi binili. 3 butil ng bigas, 1 piraso ng pulang sinulid, at kaunting langis ng niyog. Paano isagawa? Sa bukang liwayway ng Oktubre 27, hawakan ng bato sa iyong kanang kamay. Idikit ang 3 butil ng bigas sa bato gamit ang langis ng niyog. Balutin ang bato ng pulang sinulid, bigkasin ng 3 beses. Bato, bigas, sinulid, maging sandata ng lakas ng loob. Tanggalin ang takot, ilayo ang masama. Proteksyon ay sa akin. Ang pulang sinulid ay simbolo ng proteksyon laban sa masamang espiritu. Ang bato ay katatagan at ang bigas ay biyaya. Ilagay ang agimat na ito sa iyong bulsa o sa isang maliit na bag na laging mong dala. Pagkatapos ng ritual, panatilihin ang agimat na ito sa iyo sa loob ng 7 araw, lalo na sa panahon ng undas. Ito ay magsisilbing paalala ng iyong lakas at proteksyon mula sa mga di ka nais-nais na enerhiya, mga kaugaliang kulinarya. Sa Oktubre 27, bilang paghahanda sa undas, ang mga Pilipino ay nagsisimula ng maghanda ng mga pagkain na hindi lamang masarap kundi mayroon ding simbolikong kahulugan. Ang mga pagkaing ito ay madalas na iniaalay sa mga yumao at pinagsasaluhan ng pamilya. Panchit. Ang panchit na may mahabang noodles ay sumisimbolo sa mahabang buhay at magandang kapalaran. Ito ay madalas na inihahanda upang ipagdiwang ang mga okasyon. Ngunit sa panahong ito ay inihahanda rin bilang pag-aalay at pag-asa para sa mahabang buhay, para sa mga nabubuhay at kapayapaan, para sa mga yumao. Ang pagkain ng pansit sa araw na ito ay pinaniniwalaang magpapahaba ng buhay at magdadala ng swerte. Kakanin. Iba't ibang uri ng kakanin tulad ng suman, bibingka at puto ay popular din. Ang mga kakanin na gawa sa bigas at malagkit ay sumisimbolo sa pagkakaisa ng pamilya. Ang pagiging malagkit nito ay sumasagisag sa pagdikit o pagkakaisa ng mga miyembro ng pamilya, buhay man o patay. Ang mga ito ay madalas na iniaalay sa altar ng mga ninuno bago kainin ng pamilya. Ito ay pagpapakita ng paggalang at pagpapanatili ng ugnayan sa mga namayapa. Champorado. Ang champorado o chocolate rice porridge ay isang comforting food na madalas kainin sa panahon ng tag-ulan. Sa panahong ito ay inihahanda upang magbigay ng init at ginhawa sa kaluluwa, lalo na sa mga gabi kung saan ang hangin ay mas malamig at ang mga kaluluwa ay pinaniniwalaang mas malapit. Ito ay nagdudulot ng pakiramdam ng kapayapaan at pagkakaisa sa pamilya na mahalaga sa pagharap sa mga espiritual na enerhiya ng panahon. Ngayon, dumako tayo sa mga pangunahing bawal ng araw na ito na kailangan mong sundin upang hindi mo magalit ang mga espiritu at hindi ka masawi. Ang mga striktong bawal sa Oktubre 27. Huwag gumawa ng ingay o magdaos ng malakas na pagdiriwang. Sa araw na ito at lalo na sa mga gabing papalapit sa undas, ang mga espiritu ay pinaniniwalaang mas sensitibo. Ang malalakas na ingay, musika, o pagdiriwang ay maaaring magpagalit sa kanila o mas masahol pa,
makaakit ng mga masasamang espiritu. Ang mga kaluluwa ay naghahanap ng kapayapaan at ang labis na ingay ay maaaring makagambala sa kanilang paglalakbay. Ang paglabag dito ay maaaring magdulot ng sunod-sunod na kamalasan o hindi maipaliwanag na aberya sa iyong tahanan. 2. Huwag magwalis sa gabi, lalo na palabas ng bahay. Ang pagwawalis sa gabi ay isang matandang pamahiin sa Pilipinas na pinaniniwalaang nagtataboy ng swerte at nag-aalis ng biyaya. Sa araw na ito, ang pagwawalis palabas ay mas malala pa. Ito ay pinaniniwalaang nagtataboy sa mga mabubuting spirito ng mga ninuno na maaaring bumisita at nagiiwan ng bukas na pinto para sa mga masasamang enerhiya na makapasok. Kung kailangan talagang magwalis, walisin papasok ang dumi at itambak sa isang sulok at hintaying umaga bago itapon. Ang pagsuway dito ay maaaring magdulot ng paghihirap sa pananalapi at kalungkutan. True. Huwag mag-iwan ng maruming kainan o nagkalat na bagay sa mesa pagkatapos kumain. Sa panahong ito, ang mga kaluluwa ng mga yumao ay pinaniniwalaang bumibisita. Ang pag-iiwan ng maruming pagkain o kalat sa mesa ay itinuturing na kawalan ng paggalang sa kanila. Ito ay parang hindi mo sila binibigyan ng maayos na lugar upang makakain o makapagpahinga. Ang paglabag sa bawal na ito ay maaaring magdulot ng hindi maipaliwanag na kaguluhan sa tahanan at maaaring maging sanhi ng pagkawala ng gana sa pagkain ng mga miyembro ng pamilya. 4. Huwag magpuputol ng kuko o buhok sa gabi. Ito ay isang pangkalahatang pamahiin sa Pilipinas na mas pinaiigting sa mga araw na malapit sa undas. Ang pagputol ng kuko o buhok sa gabi ay pinaniniwalaang nagpapaiksi ng buhay o nagdadala ng sakit. Sa panahong ito, kung saan ang mga espiritu ay mas aktibo, ang mga putol na kuko at buhok ay maaaring maging daan para sa mga masasamang espiritu upang makapasok sa iyong katawan o makapanakit sa iyo. Mas mainam na gawin ito sa umaga, sa sikat ng araw. Huwag maglakbay o maglakad ng mag-isa sa madilim na lugar. Ang mga libingan, lumang simbahan o liblib na daan ay pinaniniwalaang mga lugar kung saan ang mga espiritu ay madalas magparamdam. Sa araw na ito, lalo na sa gabi, ang paglalakbay ng mag-isa sa mga ganitong lugar ay lubhang mapanganib. Maaari kang makasalubong ng mga ligaw na kaluluwa o masamang engkanto na maaaring manakot, manakit o sumama sa iyo pauwi. Ang paggawa nito ay maaaring magdulot ng pagkawala ng isip, lagnat na walang dahilan, o matinding takot na hindi mo maipaliwanag. Sa things, huwag pagtawanan o baliwalain ang mga kwento ng katatakutan o pamahiin. Ang pagtawa o pagbaliwala sa mga kwento tungkol sa mga espiritu, multo, at pamahiin sa araw na ito ay itinuturing na kawalan ng respeto sa mga di nakikitang nilalang. Ang paggawa nito ay maaaring magalit sa kanila at maaaring magresulta sa kanilang pagpaparamdam sa iyo upang patunayan ang kanilang presensya. Kung hindi ka naniniwala, mas mainam na manahimik at igalang ang paniniwala ng iba. Maaari kang makaranas ng hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa iyong buhay kung ikaw ay magiging mapanukso. 7. Huwag magpahiram or manghiram ng pera o mahalagang bagay. Ang araw na ito ay panahon ng paghahanda. Ang pagpapahiram ng pera ay pinaniniwalaang magdadala ng paghihirap sa iyong pananalapi na parang nagbibigay ka ng iyong swerte. Ang paghiram naman ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang pagkalugi o pagiging baon sa utang sa mahabang panahon. Mas mainam na iwasan ang mga transaksyong pinansyal na may malaking halaga sa araw na ito upang hindi maapektuhan ang iyong daloy ng yaman. 8. Huwag magtanim ng mga halaman na may tinik. Ang pagtatanim ng mga halaman na may tinik
tulad ng rosas o anumang halaman na may matutulis na dulo, ay pinaniniwalaang nag-aanyaya ng mga masasamang espiritu o engkanto sa iyong tahanan. Ang mga tinik ay sumisimbolo sa paghihirap at labanan na hindi ka nais-nais sa panahong ito ng paggalang at kapayapaan para sa mga yumao. Ito ay maaaring magdulot ng gulo at pagtatalo sa pamilya. 9. Huwag magsuot ng mga sobrang kulay o magarbo. Sa panahong papalapit ang undas, ang pagiging simple at paggalang ay mas nararapat. Ang pagsusuot ng sobrang kulay o magarbo ay maaaring magpahiwatig ng pagiging mayabang o walang paggalang sa mga namayapa. Pinaniniwalaang makaakit ito ng mga inggit na espiritu o mga di kanais-nais na atensyon. Mas mainam na magsuot ng mga payak at konserbatibong kasuotan na nagpapakita ng paggalang at pagpapakumbaba. 10. Huwag magtayo ng bagong bahay o magsimula ng malaking proyekto. Ang araw na ito ay hindi angkop para sa mga malalaking simula o pagtatayo. Ito ay panahon ng pagninilay at paggunita sa nakaraan, hindi paglulunsad ng bagong yugto. Ang pagtatayo ng bahay o pagsisimula ng isang malaking proyekto ay pinaniniwala ang maaaring humantong sa mga problema, aberya o hindi matapos-tapos na mga hadlang. Mas mainam na ipagpaliban ang mga gawaing ito sa ibang araw kung saan mas pabor ang mga bituin at espiritu. Ang Oktubre 27 ay isang araw na puno ng pagbabala at biyaya, isang panahon kung saan ang ating mundo at ang kabilang buhay ay nagtatagpo. Naway ang mga kaalamang ito ay maging gabay ninyo upang manatiling ligtas, pinagpala at konektado sa mga misteryo ng ating kultura. Igalang ang nakaraan, unawain ang kasalukuyan, at harapin ang hinaharap ng may lakas ng loob at pananampalataya. Salamat sa inyong pagsubaybay at tandaan, ang mga lihim ng mundo ay naghihintay na inyong tuklasin. Manatiling ligtas at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng ating paglalakbay.